No less than our President, Pangulong Bongbong Marcos, ang nagsabi na wala nang extension. Napapanahon na itong PUV modernization natin ay umusad at hindi na maantala yung kapakanan ng mas nakakarami dahil sa ilan. Muling binigyang diin ng Department of Transportation o DOTR ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hanggang December 31 na lamang ang deadline ng franchise consolidation. Ibig sabihin ang mga tradisyonal na jeep na hindi papasok sa kooperatiba o korporasyon o kahit magsumite lang ng intent to consolidate ay hindi na makakapag-renew ng prangkisa. Batid ng DOTR na may natitira pang mga operator ng tradisyonal na jeep ang hindi pa rin nagko-consolidate lalo na sa National Capital Region. Pero iginiit ng ahensya, hindi na maaari pang ma-extend ang consolidation dahil ika-6 na beses na itong pinalawig. Ayon kay DOTR spokesperson Timothy John Batan, pagdating ng January 1, ang lahat ng mga tradisyonal na jeepney na hindi pa nakapag-consolidate ay maaari nang hulihin sa kalsada dahil ituturing na silang mga kolorum. Again, December 31, pang-6 na po naming extension yan. Hindi po ito bulagaan, hindi po ito biglaang pinatupad. Kung sakali man na hindi po talaga hahabol ang ating mga unconsolidated operators, ay hindi na po may extend yung validity ng kanilang prangkisa. Magiging kolorum po. Nilinaw naman ng DOTR na pagdating ng January 1, 2024, hindi naman kaagad na magpapalit ng modernized unit ng jeep ang mga operator. Mayroon pang 2 hanggang 3 taong pataan bago sila dapat magpalit ng unit at bukod sa mga imported na minibus, maaari din nilang pagpilian ang mga locally made na sasakyan na aprobado ng Department of Trade and Industry. Samantala kanina umarangkada na ang unang araw ng tigil pasada ng transport group na Piston. Ito ay bilang protesta pa rin laban sa Omnibus Franchising Guidelines kung saan nakapaloob ang PUV Modernization Program. Unang nagtipon-tipon ang rallyista sa may University Avenue hanggang makarating sa tapat ng Central Office ng LTFRB sa Quezon City. Giit ng presidente ng Piston na si Modi Floranda, kung hindi sila pakikinggan ng gobyerno, patuloy silang magsasagawa ng mga pagkilos at posible rin silang maghain ng reklamo sa Korte Suprema laban sa PUVMP. Tuloy-tuloy yung ating mga pagkilos. Tayo ay hindi matatapos bukas. Kung bukas ay hindi matatapos yung ating pagkilos, kundi magkakaroon lamang din tayong adjustment o paghahanda pa doon sa mga susunod na mga araw. Samantala ilang mga pasahero naman sa Commonwealth Avenue ang nahirapang sumakay kaninang umaga bunsod ng transport strike. Mahirap ngayon kasi Quiapo ang sakyan namin. Bira ang Quiapo kasi dahil siguro sa strike, siguro mga na rin kami, mga 40 minutes. Mahirap nga, kanina pa kami, nainitan na kami. Samantala ayon sa MMDA, wala namang naging malaking epekto sa mga mananakay ang tigil pasada ng Piston at patuloy pa rin nilang ihahanda ang mga libreng sakay hanggang bukas. Masasabi natin na very minimal yung disruption sa pampublikong transportasyon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.